Alright, mga kababayan, mga kaibigan, mga katokis at mga kapots. Welcome po dito muli sa Simple Talkies Vlog. Kamusta po kayong lahat? At tayo po ay magbibigay ng maiksing komento, opinion at reaksyon sa mga mainit na usaping politika sa ating bansa. Once again, maraming salamat po sa lahat ng sumusuporta, sumusubaybay at tumatingkilik sa ating mumunting channel. May God bless us all, may God bless our country, the Philippines, and may God bless and protect the Marcos administration from the forces of Kampon ng Kadiliman and their minions. Pag-usapan natin mga kababayan, ito pong magkaibigang founder ng Kampon ng Kadiliman na si Tokmol na BP Sara Duterte at si Imee Marcos Manotoc. No, ito pong mag-best friend na ito. Ito po yung feeling nila, sila po ang pinakamagaling. Feeling nila, nagtatrabaho sila ng husto para sa taong bayan. Pero ang nakikita lang po natin ay puro paninira, puro panloloko, pambubudol sa sambayan ng Pilipino. At marami po ang naloloko sa mga ito. No? Kasi malakas po ang impluensya ng Chekwa. No? Alam nyo naman, magaling sa disinformation campaign ang mga Chekwa. At itong dalawa na ito ay malamang kasi inendorso ng China. At ganoon din po ating pag-uusapan ng maiksi yung tugon ng Pangulo sa mga taong mga kampon ng Duterte na mga maligno, mga tokmol na paulit-ulit lamang ang panawagan na mag-resign na lang ang Pangulo, ibigay ang pwesto ng pagiging presidente sa iba kasi tamad naman daw ito. Hindi nagtatrabaho ng todo-todo. Ito po ay nabalangkas na natin sa ating live stream pero magbibigay pa rin tayo ng pangboboljak sa mga gonggong, no? Mga tokmol na mga minions ng Duterte na mangbubudol, mga manloloko, mga mandarambong, no? Mga yot-yot man. Okay, yung mga patuloy na humihimod sa brown starfish ng mga Duterte. Bakit? Baka naman nakatikim sila ng yot-yot. Nabiyayaan ng yot-yot. Di po ba? So unahin natin mga kababayan, yan po no, marami pong mga larawan dyan, mga quote card na kung saan itong magkaibigang Kampon ng Kadiliman founders ay bumisita po dyan po sa mga OFWs na mga Duterte minions dyan sa Qatar. Alam nyo ba kung ano nangyari dyan sa Qatar mga kababayan? Yung mga Duterte minions na naniniwala sa katangahan at kabubuhan at pagkatokmol ng mga Duterte ay hinuli po ng Qatar authorities dahil sa illegal na pagpupulong at pagsisinungaling nila. No, sabi nila party lang, yung pala magproprotesta, no? Laban sa ating pamalaan. 20 po silang hinuli. 3 minor pinakawalan, 17. At dahil na rin sa intervention, pakiusap ng ating gobyerno sa gobyernong Qatari, no? Naawa po ang gobyerno ng Qatar at sila po ay pinalaya. Di po ba? Tama, mali. Imbis na sila ay parusahan, kundi pinalaya sila, kumbaga binigyan sila ng amnestia. No? Amnestia. Yun lang pwede nating mabanggit. No? Hindi sila tinanggal sa trabaho o pinauwi sa Pilipinas. Sa pamamagitan po ng pamalaang Marcos. Pero hindi tayo nakarinig. Hindi tayo nakarinig ng pagpapasalamat sa mga ito. Hindi man lang namutawi sa mga bibig ng mga ito ang pasalamat po sa pamalaan ng ating bansa, lalong-lalo na sa Presidente at sa DFA na kami po ay napalaya at hindi po kami pinarusahan, ibalik, i-deport. Diba? Wala akong narinig na ganun. Wala akong nabalitaan. Kundi ang nabalitaan ko pa, pinasisinungalingan nila na sila ay hinuli dahil sa pagpoprotesta. Tingnan ninyo ang mga kagaguhan ng mga ito. Diba? Mga ano kayo, pasaway. O anong ginawa sa inyo ng tokmol ninyong vice presidente habang kayo ay nasa kulungan? Ang sabi niya makikipag-coordinate daw ang kanyang opisina sa pamalaang Marcos. Makikipag-coordinate. Ni hindi nga kayo binisita. Nasaan siya nung time na yon? Nandoon siya sa dahig. Ang mas inaasikaso niya ay ang kanyang nakukulong na ama. O ngayon, nung nakalaya na kayo, ilang linggo na, tapos na ang midterm election, saka lang kayo bibisitahin.
Saka lang magkukuha ng credit grab, magki-credit grab. Sa kanya pa kayong magpapasalamat. Ha? 'Di ba? Yan ang tinatawag nyong mga mga salaula. Manang-mana lang kayo sa mga tokmol ninyong mga leader na tulad ni Sara Pusit Duterte at Imee Manotoc. Yan si Imee, tingnan ninyo yung mga larawan diyan. Nakangiti pa. Hindi ko na po alam kung ano masasabi ko kay Senator Imee Manotoc, kundi yan na po yan. Intindihin na lang natin. Sabi nga po ng mga Marcos loyalist talaga, lalong-lalo na yung mga matatanda, kasama naman sa pamilya yan. Ang mga mag-aading nag-aaway. Pero kalaunan, blood is thicker than water pa rin yan. May sariling intensyon ang inyong senadora, bahala na po siya, no? Nasa sa inyo naman yan. Pinagkatiwalaan pa rin siya ng 13 milyong mga loyalista na hindi niya man lang kayang pasalamatan. Mas minabuti niya pang pumunta sa Qatar sa mga Duterte minions na mga tanga at bobo. Bakit hindi siya nagpa-party doon sa Ilocos? O pasalamatan yung mga loyalista na bumoto sa kanya. Hindi ka binota niyan, Senadora Imee. 'Di ba? Nakita mo naman, pati si Panelo hindi kanya binoto pero sila pa rin ang pinapasalamatan mo. Hindi ko po talaga na maintindihan. I am also lost. I am also na-conflict na ako diyan, conflicted na ako kay Senadora Imee, pero nasa sa kanya na 'yan, no? As long as na kaya niya pa rin protektahan ng kapatid niya na si Pangulong Marcos, nasa kanya po 'yan, no? Alam niyo naman, darating at darating pa rin, family pa rin. Sabi nga ni Lilo and Stitch, Ohana. Di ba, mga kababayan? Pero ang nakakalungkot, ito pa, yung bayang Mindanao, ilang parte sa Mindanao ang binabaha dahil lang sa intertropical convergence zone. Yung mga bugso-bugsong pag-ulan. No, ang dami po yan, lalo na sa Davao City. Ilan lugar sa Davao City ang talagang lumaragasa ang tubig baha. Sa palengke, nakakadiri ng bumili ng pagkain dyan dahil tumatalamsik ang baho at dumi ng tubig baha. Pero nasaan ang mga Duterte? Ang inaasikaso yung tatay nila na nandun nakakulong sa dahig. Itong si Sara Pusit, mas inasikaso pa ang mga taga-Qatar. Ha? Biruin nyo, bakit Qatar? Siyempre, credit grab, ganon, pa-epal, no? Mga kandidato na para sa 2028, sisimulan na po yan, mga kababayan. Meron na ngang mga lumalabas dyan na presidential survey for 2028 election. Biruin nyo, talagang mantra na, tatak Sara Pusit Duterte ang takbuhan ng responsibilidad pagdating sa mga sakuna na nangyayari sa bansa. Ilang beses niya nang ginawa yan, na tuwing may pagbaha, lalong-lalo na sa lugar nila, tumatakas siya. Di po ba? Ayan, ilang lugar dyan. Meron nga silang malagim na baha sa Davao City Resort. Pero nasaan siya? Nasaan ang mga Duterte? Wala. Nasaan si Wake and Bake na nagsisisigaw? O ngayon, nasaan kayo? Ang tumutulong gobyerno, DSWD, PCSO, nag-utos pa ang Pangulong Marcos na maglabas ng malaking tulong para diyan sa mga sinalatan ng bagyo sa ilang lugar sa ng habagat o pag-ulan diyan sa Mindanao. Pero nasaan ang Duterte? Yan ba? Nasaan ang performance ni Sara Duterte? Tapos pinagkakatiwalaan ng walang 1,200 survey respondent ng Pulse Fake Asia? Di ba? Nasaan? Wala. Takas. Yan po ang mantra ni Sara Tokmol Duterte. Ang takasan, ang responsibilidad pagdating sa mga sakuna. She is nowhere to be found. The Dutertes are nowhere to be found in Mindanao pagdating sa mga baha. Bakit? Wala silang pakialam sa inyo dahil mahihirap kayo, mga PI kayo, no? Mamatay kayo diyan. Yan po ang sabi ni Degong. O ngayon, pinagkakatiwalaan nyo pa rin? Nabudol na nga kayo. Niloloko lang kayo pero tuwang-tuwa kayo. Kasi bakit? Mga ano kayo uto-uto. Ano ang sabi ni Panelo sa inyo? Ang mga bumoto kay Bam Ap Kiko ay mga edukado.
Eh kayong mga Duterte minions, mga mal-edukado. Kasi bakit? Nagpapauto kayo, nagpapaloko kayo sa mga Duterte. 'Di ba? Nasaan ang mga Duterte now? Nandyan, wala sila sa baha, nandyan sila sa dahig. O, nasaan ang mayor ng Davao City? Wala. Nagwi-wake and bake, natutulog. Di po ba mga kababayan? O, si Senadora Amy, kasama dyan, bahala siya sa buhay niya. Oo. Ganyan talaga, wala na po akong masasabi dyan. No? Aantayin na lang natin ang mga outcome na maaring mangyari kay Senadora Amy sa kanyang political career. Pero, mahal na mahal pa rin siya ng loyalista because she is bearing the name Marcos. Okay? Kasi Marcos loyalist sila. Wala silang pakialam sa sasabihin yung paninira kay Aimee. Wala silang pakialam maski na si Aimee tapak-tapakan niya ang kapatid niya. Iboboto pa rin sila. Okay? Kasi Marcos siya. Now, punta naman tayo dito sa isang Marcos na ating Pangulo na pinapepitagan. Kasi po patuloy po siyang sinisira, patuloy po siyang inaalipusta, patuloy po siyang binubuska ng mga Duterte minions, mga Dilawan at Pinklawan. Kasama po yan. Lahat na po ng anti-Marcos, ito na, rigidon na po sila. Lalong-lalo na ang mga Duterte minions nakatingkati na maiupo ang kanilang tukmol na Vice Presidente. Meron namang isa dyan ulit. No, ito na topic natin sa LS, yung dating Defense Secretary ni Digong na si Norberto Gonzales na nagsabing kung hindi kaya ni Pangulong Marcos ang trabaho, no, bilang presidente, ipamigay na lang sa iba kasi ayaw naman niyang magtrabaho ng todo. Yun naman pala. Ayaw magtrabaho tapos sasabihin niyang hindi nagtatrabaho ng todo. Okay? Norberto Gonzales, bago mo sabihin yan sa Pangulong Marcos, pagmalaki mo muna si Digong. Si Digong ba nagtrabaho ng todong-todo? Si Digong ba gustong magtrabaho? Ayaw nga eh. Natutulog lang sa kulambo si Digong. Ano pang tinrabaho ni Digong? Tinrabaho ni Digong ang pagpapayaman sa mga inchik. Tinrabaho ni Digong ang pagpapayaman sa pamilya niya. Tinrabaho ng todo ni Digong yung mga drug lords na pinalibutan niya sarili niya. Tinrabaho ni Digong yung mga nakaaway niya sa politika. Tingnan nyo si Dilima, tinrabaho niya. Yung tinrabaho niya ng todo. Diba? O tanungin nyo pa si Kernel Asieto ba yun? Sila Las Cañas, si Matubato. Yon ang alam na trabaho ni Digong. Kaya Norberto Gonzales, wag kami. Wala nga kayong nagawa sa West Philippine Sea. Tiklop si Digong kay Xi Jinping, takot na takot. Sinabihan na ng lalaglagan tayo ng bomba. Nilaglagan na ba tayo ng bomba? Itong Pangulong ito na binubuska nyo, winawalang hiya ninyo, nilaglagan ba ng bomba ang Pilipinas nung sinabi niyang walang square inch of land na maagaw ang mga inchik? Didepensahan niya, paninindigan niya ang soberenya at teritorya ng Pilipinas sa West Philippine Sea? Binaglagan ba tayo ng bomba? Wala. Si Digong walang tinrabaho yan, kundi yung kanyang oten, yot-yot man, manyakol. Yan ang trabaho ni Digong. Kaya wala kayong karapatan na magsabing tamad ang Pangulong Marcos. Kayo ang bulag-bulag, Nagbubulag-bulagan kayo, nakikita nyo ang mga trabahong ginagawa ng Pangulo. Nagsisektoral meeting, bumibisita sa mga kababayan natin. Sa mga seremonya, opening ng mga proyekto. Anong gusto mo? 24/7? Parang 7-Eleven ang Pangulo? Hindi nga kinayanan ni Digong yan. Sinungaling pa si Digong eh. Diba? Bakit kayo nagsasalita ng ganyan? Kasi butthurt na kayo. Gusto nyo bumalik sa pwesto para magawa nyo ulit yung mga kabalbalan ninyo, mga hinayupak. Now, ano lang ang one-liner dyan na sinabi ng Pangulo? Ito, napakasakit. One-liner lang. Sa GMA News, sinabi ko na yan sa LS ko. Bakit ko gagawin yun? Hindi ako tumatakas sa anumang problema. Hindi siya yung klase ng tao na tumatakas sa problema. Hindi tulad ni Digong. Hindi tulad ni Digong. Anong sabi niya? Udyukan nyo na lang yan na manlaban para tapos na ang problema ko. O di ba? Di ba? Yun ang simpleng sinabi niya. Yun ang isang mga kagaguhang sinabi ni Digong. Udyukan nyo yung mga alleged criminal, patayin na lang ninyo.
Hindi niya kayang harapin ang problema kasi walang alam na panglutas sa problema si Digong laban sa kontra sa droga. Kasi bakit siya ang pinuno ng mga drug lords, sabi yan ng Quadcom. Di ba? O di na one-liner kayo ng Pangulong Marcos namin. Hindi siya tumatakas sa problema. Why should I do that? I don't run away from problems. Ha? Sabi nga natin, magpakalalaki ka. Harapin mo ang problema. O ayan, mas lalaking lalaki ang Pangulong Marcos. Hindi sa lalaking lalaki na mayabang, mapagmura. Ha? Masyadong ma-joke, hindi po. Tahimik na nagtatrabaho ang Pangulo. Sumusunod sa rule of law, sa due process, namumuno ng naaayon sa batas. Yan ang gusto nyong paalisin kasi nababat-hurt kayo eh. Hindi nyo magawa yung kapritsyo ninyo. Hindi tatakasan ng Pangulo ang problema. Hindi katulad ninyo, tulad ni Harry Roque, tulad ni Tebes, tulad ni Bantag, at yung iba pa na may kaso sa bansa. Diba? Si Digong gusto nyong iiwas sa problema, hindi pala kayong mga lalaki, mga wala kayong bayag. Tapos yung may bayag, gusto nyong tanggalin, na one-liner kayo. Bakit ko gagawin yun? Hindi ako tumatakas sa problema. Ibig sabihin, face it like a man. Diba? Harry Roque, Herminio Lopez Roque Jr., diba? Norberto Gonzales, diba? At yung mga dutai dyan na nananawagang bumaba na ang Pangulo. Why should I do that? I don't run away from problems. I face it like a man, not like you. Your balls are in your butt. Na one-liner, pahiya ang mga gunggong. Ang gawin ninyo, i-impeach ninyo ang Pangulong Marcos or better yet, do the thing na sinabi ni Sara Duterte nung nagwalwal siya. Ha? Huwag kang mag-alala. Nag-utos na ako. O ayun, kung kaya nyong gawin yon, sige. Kung kaya nyong itaya ang buhay nyo kay Digong, sige, gawin ninyo. At nang magkaalaman. Pero hanggat kayang lutasin ng Pangulo ang problema ng bansa, gagawin niya. No? Maski na ialay pa niya ang buhay niya. Si Digong ba inalay niya buhay niya? Hindi, ang inalay niya yung katas niya sa mga niyot-yot niya. Di po ba? Inalay niya ang buhay ng ibang mga Pilipino dahil lang para makuha ang gusto nila. Yumaman. At dahil sa katamaran. Yan ang totoong mga tamad. Totoong hindi marunong lumutas sa problema. Yung bahana lang hindi magawa ng problema. O di ba? Tapos gusto nyong pababain yung magaling at matalinong presidente namin na si PBBM. Nek-nek ninyo. Bakit ko gagawin yun? Hindi ako tumatakas sa problema. I will face it like a man. Okay, kayo po, ano pang yung masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you on the next videos. Bye-bye. God bless.